Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Yes. Ngayon din, Panginoon, sa kalakasan, patuloy mo pinagkakaroon sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord, ang iba ay galing pa sa trabaho at hindi pa natutulog, Panginoon. At ang iba naman ay puyat, Panginoon, dahil sa panibagong schedule ng kanilang mga kumpanya. Ngunit, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang naglalayo sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Sa anuman sakit at karamdaman, Panginoon, na patuloy na lumalaganap dito sa Saudi Arabia. Ngayon din sa buong mundo, Panginoon, ang pandemic na ito, ang mga virus na ito, ay hindi kumapit sa aming katawan, Panginoon, kundi bigyan mo ng ibayong lakas, ibayong pag-iingat, Panginoon, sa bawat araw na kami, Lord, ay patuloy na namumuhay sa iyong banal na harapan. Lord God, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy na nagiging tapat, Panginoon, sa gawain sa lugar nito. At ang patuloy namin dinadalangin, Panginoon, makapanatili pa kami, Panginoon, sa lugar nito at madagdagan pa rin kami, Panginoon. Yes. Magdala ka ng mga kaluluwa sa lugar nito, Panginoon, at ikaw, Lord, ang magpadala ng mga manggagawa sa lugar nito, Panginoon, makakasama pa namin, Panginoon. Patuloy ko pa rin dinadalangin, Lord, ang aming mithiin, Lord, na magkaroon ako ng panibagong employer, Panginoon. Yes, Ikaw ang Lord. kumilos, Panginoon, sa mga application na pinadala namin sa iba't ibang kumpanya, Panginoon. Hindi namin kayang ipaliwanag ang mga bagay nito, ngunit, Lord, kami nagtitiwala sa iyong mga kamay. Ikaw ang dakilang Diyos, ang kikilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, ng Bethel Shalom, Panginoon, hindi lamang dito sa Saudi Arabia, hindi din sa Pilipinas, Panginoon, na ilalayo mo bawat isa, Panginoon, sa virus na ito, Panginoon, na nagbibigay ng pinsala, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, at ang ultimong mga buhay ng mga taong napipinsala nito ay kinukuha mo at nawawala, Panginoon, sa kanila. Dinadalain ko kung hayaan, Panginoon, kapitan kami itong mga virus na ito, Panginoon, kundi patuloy mo ingatan at gabayan. Salamat din, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, at dinadalain ko, Panginoon, si Ronald, si Dick na makasama din namin sa lugar na ito. Dinadalain ko, Panginoon, na sila ay muling manumbalik, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Lord. Ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon, sa buhay nila at patuloy mo silang tapikin, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Yes. Dinadalain ko pa rin, Lord, ang kalagayan ni Brother Jeff, Panginoon, sa umagang ito, na minimithi niya na makauwi na rin siya, Panginoon. Dinadalain ko, Panginoon, bigyan mo siya ng kapayapaan, kapahinga ng kanyang kaisipan, Panginoon, at patuloy na pag-iingat. Dinadalain ko, hikuin mo ang kumpanya nila, Panginoon, na ibigay ang karapat-dapat na financial support, Panginoon, Yes, sa kanya Lord. na magagamit niya sa Pilipinas. Yes. Lord, pagpalain mo yung mga anak, Panginoon, na patuloy na nagiging tapat sa gawain ito, na kung minsan, Lord, pagkaman kami nagkukulang, Panginoon, nagkakamali, Panginoon, ang patuloy namin nilalapit. Kami, Lord, ay patawarin mo sa aming mga kahinaan ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na gumabay sa gawain ito, Panginoon. Dinadalain ko rin ang aking anak na si Robert Daniel. Patuloy mo siyang ingatan at gabayan sa kanyang pagpasok at patuloy ko dinadalangin, Lord, na magkaroon na siya, Panginoon, ng day off. Every Friday, Panginoon, makasama namin siya sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na manlupaypay kami sa patuloy na araw-araw na buhay namin. Kundi, Lord, patuloy kaming matatag, masipag, Panginoon. Higit sa lahat, patuloy nagtitiwala sa iyong mga kamay, Panginoon, na ang pandemic nito ay malalampasan namin, Panginoon. Kaya hindi dinadalain ko ang ibang gawain sa lugar sa umagang ito. Dito sa Saudi Arabia, nagkukundak ng ganitong gawain, Panginoon. Pagpalain ko sila. Ingatan at ilayo, Panginoon, sa anumang mga otoridad na maaaring gumambala, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupulit, niluluwalhati sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin. Ganyan din ang aming mensahe, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa aking labi sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin, patuloy ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo, mga kapatid. Maganda po tayo, mga kapatid, sa pakikinig, mga kapatid, sa ating mensahe ngayon sa pangunguna po yan ng ating Pastor Well. Salamat po, mga kapatid, Amen. Basta. At nakita nyo, nasa kalagitnaan na kagad tayo ng April, Kaya nga po eh. Si Naisha ay malapit ng matapos ang klase, Ang simula niyo ulit ng pag-aaral ay mag-aaral siya sa Pilipinas na, by August ang simula nila. Sapagkat magtatapos sa Pilipinas by May or June, Yung anak ko naman si Unyo, kay mag-graduate siguro mga June or July, Baka meron pa siyang dalawang subject. Actually, nagkakaroon kami ng problema, pero hindi naman nagiging talagang ito yung nagiging dahilan para kami manlupaypay sa Panginoon. Kita nyo, yung oras namin ni Marian, halos sa
sa gawain din namin nilalagay, lalo na sa Pilipinas. Ang ultimo yung aking mga anak, sila nag-aayos ng simbahan, ano? Amen. Sila naglagay ng mga, akala mo mga banderitas na nilagay, ano? Actually kasi kulang sa pera, kaya hindi ko mapagawa ng, Kisame. ng ano, yung kisame, dahil kailangan mo talaga ng pera, kaya nilagay na lang muna yung takip, parang panandali lang na takip, ano? Kainit eh. Pero ang target nila by 25 ay makapag-organize na sila at ang ginawa naman ni Ninya, nagbigay siya ng mga ano, ng protocol, ano, yung mga attend, may mga pinirmahan din, ano, yung mga gumawa si Ninya, ano. Actually, yung mga anak ko may mga talino, ano. At nagpapasalamat ako sapagkat pag babae, hindi ako gano'ng binibigyan ng sakit ng ulo, eh, ano. Nung bibigyan lang ng sakit ng ulo ko yung anak ko, ano, yung panganay. Siyempre, minsan nagigipit, kinakapos. Hindi ko naman, sabi ko naman, hindi ko naman maiwasan, hindi ko maaaring tulungan, no? Dahil tatlo yung anak na gumagatas pa, no? So nawa ay magkaroon pa rin ako ng hanap buhay at ipagkaloob pa rin ito ng Panginoon, ano? Actually, kung sabi ko nga, kung wala akong ministry, siguro umuwi na ako. Kung wala akong ministry dito, umuwi na ako. Hindi na ako magtatagal. At hayaan ko sa Pilipinas, kaya ko naman siguro, mabubuhay naman kami siguro doon, ano? Wala naman akong binabayarang ano, wala naman akong mga loan, ano, sa Pilipinas. Eh, sarili naman akong bahay. Mga lupa naman namin, bayad na lahat yun, ano. Kaya nga binigay ko na ito sa anak ko. So sa umagang ito, mga kapatid, ano, ang mensahe na dapat po natin tignan ay itong mga kadahilanan. Ang tao kasi napakadaming kadahilanan, ano, para tayo kung paano tayo mamumuhay, ano. So ano sa English ang kadahilanan, mga kapatid? Excuses, ano? O, yung mga dahilan, yung mga binibigyan mo ng ibig sabihin, di ba? Bakit pa tayo nagbibigay ng dahilan? For example, na-late tayo. Anong madalas na sinasabi natin pag na-late tayo? Traffic. Ha? Traffic. Traffic. Uyat. Ayan, katulad niya si Brother Jeff. O, ano oras kayo umuwi kagabi? Maaga kami. Maaga kayo. Ikaw, maaga rin. Ang hindi pa natutulog, si ano, si Merjan. Richard. Si Jeff. Si Richard. Ano oras si Richard? Ang gabi yun. O, nasa na si Richard? Nasa napunta? Tulog Ha? na. Kadahilanan, nawala. Kaya minsan, baka inisip natin, baka biglang mag-rapture, nawala na tayo lahat, ano? Oh. Pagkat na, ang pangyayari ngayon, mga kapatid, kahit ang mga sa Amerika, patignan po natin mga kapatid, they are already waiting for the rapture. Mga kapatid, ano? Sapagkat yung vaccine na pinag-aaralan natin, mga kapatid, maraming nagiging problema rin, ano, yung vaccine. Vaccine ng Johnson & Johnson, AstraZeneca. Marami silang mga, ano, maraming mga dahilanan, mga kapatid, yung ayaw. Kita mo sa Pilipinas, yung iba ayaw naman magpabaksin, ano sabi ni Duterte. Di ba? O sige, kung ayaw nyo magpabakuna, magkandamatay na kayo. Ayos. Di ba? Maraming ano, yung iba, nagiging ano na, yung marami silang kadahilanan. Negative na eh. Maraming nagiging negative. Kahit kami, kita mo, hindi ako nagpapabaksin. Hanggang ngayon, libre naman dito. Oh. So, ang ating lesson, mga kapatid, maraming kadahilanan. Ano? Ibig sabihin, marami kang reason. Pwede kang mag-reason out. Maraming palusot. Maraming palusot ang tao, mga kapatid. Ano? So basahin natin to, mga kapatid, ano, Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 7, ano? Yan ang ating mensahe. Ito, tumayo tayong lahat, mga kapatid, ano? Chapter 5 verse 4 to 7, ano? So Ecclesiastes chapter 5 verses 4 to 7, ready, begin. When thou vowest a vow unto God, fear not to pay it, for he hath precious good, pay that which thou hast vowed. Better it is that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou unto evil, that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands? For in the multitude of dreams, in many words there are also divers, but fear thou God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat Lord, tunay nga na marami kaming kadahilanan, lagi kami nag-i-reason out, Panginoon, sa iyo. Ikaw, Lord, ang nakakabatid ng puso ng bawat isa. Nawa, pag-aralan namin, Panginoon, mga bagay na dapat namin iwasan sa buhay namin at sa paglakad namin bilang isang mananampalataya sa iyong harapan.
Salamat, Panginoon. Mangusap ka nawa sa aking labi, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kaalaman, karunungan, Panginoon. At ikaw ang dakilang Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay ng pangunawa at pamuhay namin, Panginoon, ang iyong banal na salita. Salamat sa sandaling ito. Bigyan mo nawa kami ng kalinawan, Panginoon. Bagamat ang iba hindi pa natutulog, bigyan mo kami ng maayos na isipan, Panginoon, sa umagang ito. At malakas na pangangatawan, Panginoon, upang makinig ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Ikakaupo na po tayo, ano? So, di ba ganyan ang mga bata, mga kapatid, ano? Ano ang laging nangyayari sa mga bata? Ang bata maraming reason out. Rason. Maraming rason ng bata, mga kapatid, ano? Marami silang nagiging dahilan. Di ba? Yung mga bata, yung lalo na paglalaki, no? Ang daming bata pa, marami nang alam na kaloohan, di ba? Kaya anong sabi ng Biblia? Kaya nga anong sabi diyan sa salita ni George Washington Carver, ano? Kinuha ko yan dun sa images, ano? 99% of the failures come from people who have the habit of making excuses. Ibig sabihin, 99% daw ng mga tao, pag may habit ka na ikaw ay lagi kang ano ba kasi ang excuses? Minsan, ano nangyayari dyan? Kasinungalingan, di ba? Di ba, mostly? Pag ikaw ay nag-reason out, minsan nagsisinungaling ka. Kaya nga, anong sabi dyan ni George Washington, 99% of the failure comes from people who have the habit of making excuse. Ibig sabihin, pag ikaw ay lagi may kadahilanan sa lahat ng bagay, you will become failure. Babaksak ka. Ibig sabihin, ikaw po ay hindi magtatagumpay. Pag ang alam mo sa buhay mo, marami kang dahilan. Katulad niyan, nagising ka ng tanghali. Sabihin mo, nagpuyat ako. Marami kang walang katapusang kadahilanan, mga kapatid. Hindi maganda sa tao ang lagi nagdadahilan. Ibig sabihin, sa pinapaliwanag po ni George, mga kapatid na yan, hindi maganda sa tao ang maging habit mo. Ang meron ka laging kadahilanan, sapagkat ang kadahilanan, mostly kasinungalingan. Yes. Diba? Liar. Ang nangyayari sa atin. Kaya nga sinabi ni George yan 99% of failures come from people who have the habit of making excuses. Kita mo yung sinabi niya, 99% up. Hindi po 100 Muntik na mag 100. Piso na lang. Oh. Sa Indo. Isang bulati na lang ang pipirma, di ba? So anong ibig sabihin diyan, mga kapatid? Katulad yung mga bata, ano, yung mga anak natin, ano? Honestness. Bakit kinokorek natin yung mga bata? Oh, yung mga bata, yung mga lalo na pag mga lalaki, maraming pumapasok na kalokohan diyan. Ano sabi diyan sa mismo sa Proverbs 22:15? Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ano ang ginagawa natin sa mga batang ayaw sumunod? Di ba? Ano ginagawa natin? Pinapalo natin. Para sila matuto, mga kapatid, ano? Bakit? Sapagkat ito ay magiging kasinungalingan sa kanila, mga kapatid, ano? Para sila magkaroon ng honesty at saka yung responsibilidad sa bata. Eh, yung mga apo ko lang na 3 lalaki, ang kukulit. Talo pa si Mary yan eh. Oh. Pero ano, sapagkat lagi sila nakakaisip ng mga kalokohan, di ba? Yung mga bata. Andiyan ang minsan susulat. Kaya nga yung ano namin, akala mo yung paligid ng wall namin, naging vandal yan. Sinusulatan. Hindi na pinipinturahan ni Mary yan. Sabi niya, pipinturahan niya na lang pag umalis na sila dyan, pag nakapagpagawa na sila ng bahay. Pag nakakuha ng sulat yan, ng Crayola, nakakuha ng ballpen, ano ang ginagawa? Sulat dito, sulat doon, lahat yan, susuratan yan, walang pakialam. So kaya kita mo, ano nangyari sa kwarto nung kwarto nila? Wala'y sulat, pentel pen, Crayola, lapis, ballpen, lahat. So ganyan ang bata, mga kapatid. Kaya nga sinabi mismo ng Biblia, foolishness is bound in the heart of a child. Yung kalokohan nasa bata yan, mga kapatid. But the rod of correction shall drive it far from him. Pag siya kinurek mo, magtatama yan. Kaya kinukurek natin eh. O kita mo, minsan natutulog yung anak, si Mary, sasampalin ng apo. Magigising ka na lang. Anong gagawin mo? Papaluin mo. Bakit? Mali yung ginawa niya eh. Di ba ganyan ang bata, lalo na pag lalaki? Ano yan? Yung kalokohan yan, mga kapatid, madami. Hindi na uubos yan. Mismo ang Biblia nagsasabi niya, foolishness is bound in the heart of a child. Kita mo? Ngayon, ang binabasa ko naman ngayon, Proverbs na.
Pero anong sabi lagi ng salita ng Panginoon? But the rod of correction, kailangan i-correct mo siya. Shall drive it far from him, mga kapatid. Ano? Para makita niya na matuto siya magsalita ng tama. Hindi yung lahat ng mga bagay, mga kapatid, lagi siyang may reason. Ganyan ang mga bata. Eh, yung anak ko nga na si Unyok eh. Meron mga nag-aaral pa, alauna na madaling araw. Hanggang ngayon, nag-recess, madaling araw, walang katapusan yun. Kaya sila lagi nag-aaway ni Mary Ann. Ni Bing. Alauna, minsan alas 4, pag tinanong mo, nag-research kami, nag-research. Alauna na madaling araw. Ano ang ibig sabihin nun? Nagsisinungaling. So ano ang dapat gagawin yan? Meron kang rod, meron kang ibig sabihin, meron kang pamalo. Eh kaso yung ganong edad, hindi mo na kailangan paluin, malaki na. Eh, baka isang suntok lang kay Mary Ann ni Unyok eh. Di ba? Laki pa naman. So mga kapatid, ganyan ang mananampalataya. Tulad ng bata, marami tayong excuses sa Panginoon. Yan ang binanggit dito sa Ecclesiastes. Kaya nga anong sabi ng Ecclesiastes? When thou bowest a vow unto God, defer not to pay it. Ibig sabihin, pag ikaw nangako sa Panginoon, huwag yung sasabihin mo na hindi mo pwedeng hindi mo gagawin yung pinangako. Kaya mabuti pa, huwag ka nang mangako. Kaya anong sabi dyan ng salita ng Panginoon? For he hath no pleasure in fools. Pay that which thou vow. Ibig sabihin, pag nangako ka sa Panginoon, tuparin mo. Better is, kaya sabi diyan sa verse 5, better is it that thou shouldest not bow than that thou shouldest bow and not pay. Ibig sabihin, huwag ka na mangako kung hindi mo kayang gawin. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? Kaya bandang huli, pupuksain ka pa ng Panginoon pag ikaw na... Di ba maraming nangangako na ganyan? So katulad yung mga nakakilala ko, Panginoon, pag nung hindi pa natatanggap yung mga yung mga ano ang tawag diyan, yung mga monthly, mga pensyon. May naging kakilala ko niya, kapit yung kasama rin namin sa simbahan, sabi ni pag nakuha ko ng pension ko, automatic yung 10% ilalagay ko sa simbahan kagad. Tutulong kagad ako. Yun ang sinabi niya, pangako niya. Pero natanggap na yung pension niya, pati siya nawala sa simbahan. Alam mo kung nasaan napunta? Nanonood lagi ng sine. Naggagala. Kaya yung mga tao, maraming ginagawang pangako sa Panginoon, mga kapatid, na dapat wag natin gawin yan. Hindi po magandang halimbawa, mga kapatid, na tayo ay mangangako, bandang huli, marami tayong nagiging dahilan. Hindi naman mauubos ang dahilan, mga kapatid. Ano ang kasabihan ng Pilipino? Pag ayaw, May dahilan. pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may kaparaanan. Merong kaparaanan, mga kapatid. Kaya yung kaya kung minsan dumarating dito, hindi ako nakagawa. Ikaw naman ang mananagot niya sa Panginoon, hindi naman ako. Oh. Diba, minsan si Amado. Actually, mga kahinaan ng tao yan, mga kapatid. Bandang huli, hindi naman si Amado mananagot sa akin. Sa Panginoon siya mananagot. Oh. Amen. Kahit si Ruel, bakit binabagit sa inyo? Sapagkat mahal ko kayo bilang isang mananampalataya. Ang isang nagmamahal na magulang, dinidisiplina yung anak. Pag yung anak mo hindi mo dinidisiplina, ibig sabihin hindi mo mahal yan. Kahit si Unyok, katakot-takot na pinapagalitan ko yan si Unyok sa mismo pag nag-uusap kami yan sa messenger. Sinesermonan ko yan. Pag sa akin, hindi siya makasagot. Bandang uli, magtitino ng ilang araw, babalik na naman sa dati. Kaya nga sabi ni Merian, siguro pinauwi ka na ng Panginoon para madisiplina yung mga tao dito. Minsan, iba kasi yung lalaki, di ba? Pag ikaw lalaki, iba yung, pag nasa Pilipinas, iba yung magdisiplina. Tayo kasi, firm ang ating desisyon. Pag ayaw mong sumunod, nananakit tayo. Di ba ganyan ang magulang? Nung araw lang, kung paluin ko yung panganay kong anak, tsaka yan si Obek, pinapalo ko yan. Kaya nga yung pamamalo, mga kapatid, pag inalis mo sa magulang, yung tao lumalaki na walang disiplina, walang takot. Kahit ang Diyos, ganyan mga kapatid, ayaw niya na nangangako niya. Kaya ano sabi niyan? Destroy the work of the hands. Pupuksain ka lang ng Panginoon. Huwag ka na mangako. Huwag kang magbibigay ng kadahilanan sa Panginoon, mga kapatid.
Maraming mga tao, mga kapatid, sa dito sa salita sa Biblia, mga kapatid, ang maraming ginagawang yung mga excuses na mga kadahilanan. Unang-una si Aaron. Di ba ano ang ginawa ni Aaron? Nung nawala si Moises, ano ang ginawa niya? Nagtayo na sila ng ng golden calf. Ano ang sabi? Ano ang ano diyan ni kadahilanan ni Aaron, ha? Exodus 32:21 to 24. And Moses said unto Aaron, what did these people unto thee, that thou hast brought so great a sin upon them? Ang sabi ni Moises. And Aaron said, let not the anger of my Lord wax hot. Thou knowest the people that they are set on mischief. Kaya si Aaron nagbigay kagad ng kadahilanan eh. Ano ang sabi ng kadahilanan ni Aaron? For they said unto me, make us gods. Yun ang katwiran ni Aaron. Make us gods, which shall go before us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Sapagkat si Moses nawala. So pagbalik ni Moses, ano nangyari kagad? Si Aaron nangatwiran. Eh yung mga tao kasi na to, inutusan ako na gumawa ng golden calf. Kaya ano sabi niya dito sa verse 32? And I said unto them, whosoever hath any gold. Ano sabi ni Aaron? Kung sino man yung may mga ginto, let them break it off. So they gave it me. Then I cast it into the fire, and there came out of this calf. Ganun ba yung nangyari? Yung mga tao nang kumuha kagad ng mga ginto at nung inilagay ni Aaron, lumabas golden calf na kagad. Kita mo yung ginagawang kadahilanan, mga kapatid? Sapagkat siya gumawa ng kamalian, pero hindi niya matanggap na mali siya. Ano ang ginawang katwiran kagad ni Aaron? Eh yung mga tao na to, binigyan ako ng ginto. Pagkabigay sa akin ng ginto, inilagay ko sa apoy, bandang huli, lumabas na yung and then came out this calf, ayan, yung calf. Lumabas na kagad yung golden calf. Lumabas na kagad. Oh, kita ba yung katwiran yung kadahilanan ni Aaron? Di ba kasi nungalingan? Binigyan ako ng ginto ng mga tao dahil matagal ka dyan sa bundok. Kung hindi namin alam kung anong pinagagawa mo dyan sa bundok. Nung nawala ka, ito yung mga tao pinagpilitan na ibigay sa akin yung ginto, yung mga kanilang mga gold, ayan, no? Whosoever hath any gold, let them break it off. Ibig sabihin, alisin, hubarin. Oh, ano ang ginawa ni Aaron? So they gave it me, then I cast it into the fire, and there came out this calf. Kita mo yung kadahilanan? Yung tao hindi naubusan ng kadahilanan, ng katwiran. Diba? Kahit pa ikaw, hindi ka maubusan ng katwiran. Kahit ako hindi rin naubusan ng katwiran kung minsan ayaw tanggapin yung kamalian ng tao. Laging may katwiran. Kaya nga minsan sa isang si Haring may isang hari sa Inglaterra, bumisita sa bilangguan. Ang dami niyang kinausap. Sabi niya, ikaw bakit ka nandito? Hindi naman ako ang pumatay. Walang nagsasabi na guilty sila. Di ba ganyan na nangyayari sa kulungan? Walang aamin na kahit na ginawa nila yon, aaminin nila na akong gumawa. Pero nung makita nung hari yung Inglaterra na sabi niya, o ito, nung nasa dulo na siya at nag-iisa yung tao, bakit siya nagmumukmuk doon? Bakit nandun na siya sa sulok? Nung tinanong niyo yung tao, patawarin niyo ako sapagkat nagkasala ako. Guilty ako, sabi niya. Pakawalan niyo itong tao na to, guilty pala to dahil mahawaan niyo ibang mga bilanggo dyan. Ibig sabihin yung katwiran, mga kapatid, ayaw tanggapin ng tao. Pag may sinasabing katwiran, mayroong laging kasinungalingan. O yan, ginawa si Aaron, kapatid pa ni Moises. Kita mo yung katwiran niya, totoo ba to o kasinungalingan? Sa palagay niyo, totoo ba kasinungalingan? Di ba kasinungalingan? Meron kagad kadahilanan. Mga Levites yan, ha? Ibig sabihin, mga tao na direct lang nakikipag-usap sa Diyos. Kinakausap ng Diyos, mga kapatid, ha? Meron pa yung katwiran na mali. Sino pa, mga kapatid? Si King Saul. Kaya nga pinakikita natin, mga kapatid, na yung tao sa Biblia, marami ring kadahilanan, hindi lang si Aaron. Si King Saul, yung hari ng unang hari, mga kapatid, ng Israel. Anong sabi diyan? 1 Samuel 15:19-21. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil,
and did evil in the sight of the Lord. And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil, sheep and oxen, chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Ano ang sabi niya? Ano ang sabi kasi ng Panginoon sa utos kay Saul? Saul, lahat ng mga tao sa yung mga Amalekites, lahat yan, puksain mo. Bata, matanda, hayop, lahat yan. Puksain mo, wasakin mo, sirain mo, patayin mo. Yan ang sinabi kay King Saul ni Samuel. Ano ang ginawa ni Samuel? Nangatwiran kagad ng kadahilanan. Ano ang sabi ni Saul? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed. Kita mo, sabi niya, sinunod ko yung Diyos, the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people, kita nyo, ang itinuro niya kagad yung mga tao. Yung mga tao daw, anong sabi niya? Yung mga tao, ayaw nilang puksain, ayaw nilang sirain yung magaganda. Ibig sabihin, hindi na ubusan ng kadahilanan. Hari yan. Meron kagad kadahilanan na binibigay. Dahil ayaw sumunod sa Diyos. Diba? So ang tao, madalas, tayo, ang ginagawa ng tao, lagi tayo may katwiran. Hindi na ubusan ng katwiran. Yan ang pangalawa. Ano pa yung nakita nating halimbawa nung nasa New Testament na? Guest invited to a great feast. Lahat ng mga tao kinukumbida. Pero ang tao may kanya-kanyang kadahilanan, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs and go and see it. I pray thee, have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang Diyos nangungumbida siya. Pero ang tao, maraming, di ba pag nangungumbida tayo dito sa gawain, maraming kadahilanan. Ang araw ng Biyernes, andyan na maglalaba ako. Andyan na meron kaming liga. Maraming kadahilanan ng tao, mga kapatid. Maraming dahilan ng tao para umayaw. Mga kapatid, ano? Kita nyo, sa dami ng mga kinukumbida natin, minsan wala, nung araw, di ba, marami tayong kukumbidahin pag mayroong gawain, pero ang pupunta minsan isa lang o dalawa. Sa dami nating inimbita ng mga tao, lahat, meron silang kanya-kanyang kadahilanan. Maraming excuse, mga kapatid. Nung araw, ganyan din na nangyayari, mga kapatid, hindi nakataka-taka. O kita nyo, ang sabi dito, and another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Maraming dahilan ng tao. Huwag tayong magtaka, mga kapatid, sa mga kadahilanan nangyayari sa buhay ng tao. Ano pa, yung huling-huli, mga kapatid, o yung tao na nagmeron talent. Ano ang sabi ng, di ba namahagi ang Diyos ng mga talent? Merong 5, merong 10. Yung mga 10, dumami. Yung 5, dumami. Pero merong isang tao na 1 talent. Ano ang ginawa ng isang taong may talent? And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast thou that is done. Ano ang sabi ng tao na merong isang talent? Ibinaon niya raw sa lupa. Tinago niya. Meron siyang dahilan kagad eh. Dahil hinahanapan siya ng tubo. Wala siyang maipakitang tubo. Ano ang ginawa ng tao? Nangatwiran kagad. Ang ginawa ko, Panginoon, itinago ko yung isang talent ko, binaon ko sa lupa. Hindi siya namunga. Kahit kayo, marami kayong kadahilanan. Kahit ako, marami kadahilanan. Kaya lang, mga kapatid, tandaan natin yung mga kadahilanan na to. Kahit pagdating sa kaligtasan ng tao, ang tao, pagharap sa Diyos, maraming excuse. Without excuse when Christ and truth are rejected. Maraming tao, mga kapatid, pagdating na ng paghuhukom, yung mga katwiran na yan, baliwala na yan. Ano ang sabi diyan sa John 15:22? If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. Anong pinakikita ng ating Panginoon diyan? Ang Panginoon nagpapahayag. Ngayon, mga kapatid, yung kapahayagan, mas kalat na ngayon, mga kapatid. Dahil saan? Sa internet, dahil sa mga social media.
Diba? Mas madali na nakakatagpo ng kaligtasan, mga kapatid, ano? Kaya ganyan din nung araw, si Kristo mismo, sinasabi niya laga, if I have not come and spoken unto them, they had not sinned. Kung hindi ako nagsalita sa kanila, wala sana silang kasalanan. Yan ang paliwanag ni Kristo dyan. But now, they have no cloak for their sin. Ibig sabihin, nagpahayag na kasi si Kristo. Nagkaroon ng kaliwanagan, nagkaroon ng paliwanagan. Kung ano ang dapat gawin ng tao para siya magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, ano? Kaya nga, without excuse when Christ and truth are rejected. Ang tao, mga kapatid, pagharap nila sa Diyos, wala silang pwedeng ikatwiran. Hindi ka pwedeng mag-excuse, mga kapatid, ano? Kaya nga, nung sa Romans, binanggit yan, ano? For the wrath of God is revealed from heaven and against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Kaya yung tao, wala tayong pwedeng ikatwiran sa Diyos, mga kapatid, ano? Kaya nga no, sabi sa verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Ipinakita ng Diyos, mga kapatid, ang tamang daan ng kaligtasan. Ano ang sabi diyan sa verse 20? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kaya ang tao, mga kapatid, dapat darating ang araw, mga kapatid, walang excuse ang tao. Katulad yan, yung mga papunta sa impyerno, mga kapatid, yung mga taong pupunta ng impyerno, wala silang excuse bakit sila pupunta ron. Ang problema, pag nandun ka na sa araw ng paghuhukom, hindi ka na pwedeng tumalikod. Hindi ka na pwedeng mga twiran, mga kapatid, ano? Kaya nga, ano ang dapat natin tingnan dyan, mga kapatid, ano? Excuses used for not meeting our personal duty to obey God. Hindi mo pwedeng gawing kadahilanan. Ang sabi po dyan, ang kadahilanan na hindi natin masunod ang tungkulin natin sa Diyos ay mali. Sapagkat ang kadahilanan ay di tatanggapin sa araw ng paghuhukom. Ang kadahilanan mo, hindi na matatanggap yan pag ikaw ay hinuhukuman na ng Diyos. Kaya yung mga tao nga harap, mga kapatid, sa white throne judgment, wala silang pwedeng ikatwiran doon. Tayo ganun din, mga kapatid, pag tayo tumayo sa harapan ng Diyos sa judgment seat of Christ, wala tayong pwedeng makikinig lang tayo. Ito ang ating sasabihin sa Panginoon. Ito ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Meron din tayong paghuhukom, mga kapatid, yung judgment seat of Christ, lahat tayo dyan dadaan. Lahat ng mga ginawa mo dadaan dyan. Mabuti o masama, lahat ng mga yung pinakamalalim na isipan ng tao, yung pinakamalalim ng laman ng kanyang puso, dadaan niya sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At yung matitira, yun lang ang tunay. Wala tayong dahilan, mga kapatid, ano? Ang problema, mga kapatid, yung mga kadahilanan ng tao ngayon, mga kapatid, hindi na magiging katanggap-tanggap yan sa harapan ng Diyos. Kaya mahirap, mga kapatid. Ano ba yung mga kadahilanan na yan, mga kapatid, ano? Tignan natin ang unang kadahilanan na maaaring laging ginagawa ng tao. Diba? Hindi ko alam. Katulad yan, mga kapatid, ano sabi ng batas? The law excuses no one, diba? Pag ang batas, pag hindi mo alam, hindi mo pwede sabihin, pag ito ay nalabag mo. Katulad yan, pag tumawid ka sa yung kumakanan ka ng pakanan dito, nakalagay dito, no red, no right turn when it is red. Hindi mo pa pwede sabihin, hindi ko naman nakita yun. Di ba? Tayo ba, mga kapatid, pag tayo nakalabag ng batas ng Saudi Arabia, pwede ba tayo mga tuwiran sa MOI? Hindi na. Bayad na lang. Nakakapangatuwiran ka ba? Bayad na lang. Baka sampalin ka pa ng pulis eh. Oh. Ibig sabihin, yung pag sinabi mong hindi ko alam, hindi pa pwede ikatwiran sa Diyos yan. Panginoon, hindi ko naman alam na ito ang binigay mo sa akin. Yan ang unang-una, mga kapatid, ano? And the times of this ignorance, kaya nga mismo ang Biblia nagsasabi, and the times of this ignorance, God winked at, but now commanded that all men everywhere to repent. Kita nyo, mga kapatid, hindi pwedeng ikatwiran ng tao, hindi ka magsisisi, mga kapatid, ano? Sapagkat ang Diyos nga mismo nagsasabi, hindi mo pwedeng ignore ang sinasabi ng Diyos na ikaw kailangan magsisi sa iyong kasalanan habang ikaw ay nabubuhay pa. Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained,
whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, hindi ko man alam yung kaligtasan mo. Pag ikaw hinuhukom man na ng Diyos, mga kapatid, yung mga taong haharap sa white throne judgment, ipakikita lang ng Diyos doon kung bakit ka pupunta ng impyerno. Sapagkat yung kasalanan mo, mga kapatid, hindi mo siya na hingi ng pagsisisi sa Diyos. Marami yan, mga kapatid, yung kasalanan ng tao. Kasalanan mo sa pag-iisip, kasalanan ginagawa mo, kasalanan sinasabi mo. Walang katapusan yan, mga kapatid, ano? Pero hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, hindi ko naman alam yan. I didn't know. Yan ang unang salita, di ba? Katulad niya, pag ikaw nalit, hindi ko naman alam na ganito oras para simula ng ano natin. Ng pagtitipon natin. Hindi pwedeng ikatwiran yung salitang yan, mga kapatid. Hindi ko nalalaman yung mga bagay na yan. Yan ang unang dahilan ng tao, mga kapatid, ano? Kaya yung mga tao, hindi ka pwedeng maging ignorante sa salita ng Diyos, mga kapatid, ano? Marami na kasing marami ng kapahayagang ginagawa ang Diyos sa tao. Kaya nga siguro pinapaspasan na ng Diyos, mga kapatid, ano, kahit man sa internet, yung kaligtasan, laging walang tigil yan, mga kapatid, sapagkat ninanais na ng Diyos na muli siyang bumalik. Ano ang sumunod, mga kapatid? Walang oras. Diba, parang yan yung mga tao. Walang oras para magsimba, walang oras para pumunta sa gawain, walang oras para maging kagamit-gamit sa Panginoon. I didn't have time, wala akong oras. Yan ang pangalawang excuse ng tao. Hindi ko alam, walang oras, walang panahon, mga kapatid, ano? Pero sa ibang bagay, meron namang panahon. Oh. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, maraming dahilan. Kaya tayo lahat guilty rito, mga kapatid, ano? Anong sabi ni Ephesians 5:16? Redeeming the time because the days are evil. Kita mo? Kailangan, ano ang redeeming the time? Ibig sabihin, muli nating i-redeem natin yung panahon na tayo makapaglingkod pa sa Diyos. Eh ako, ang problema, hindi naman ako pwedeng lumabas. Yung mga tao nga hagilapin mo, wala. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, pag nasiguro, hindi ko alam, mga kapatid, ano? Kung ako talaga mananatili pa rito, kung ako uuwi na, ano? Pero kailangan bigyan ko rin ng taning ang kalagayan ko dito, mga kapatid. Baka next week, bibili na naman ako ng drum. Maglagay na naman ako ng mga gamit sa drum. Kung talagang uuwi na ako. Pero lagi ko inisip, Panginoon, paano yung gawain dito? Yun na naging hadlang, mga kapatid, ano? Sabi ko, sino ang pwedeng pumalito? Pwede na siguro si Brother Well, o si Brother Richard, o si Brother Amado, o si Meljan. Amen. Amen. Oh. O si Brother Jeff, hindi naman pwede dahil naghihintay na rin ng exit eh. Si Ronald, nawala naman. Si Dick, wala rin. Mga kapatid, maraming kadahilanan. Oh. O, pag ikaw na, tinawag niya ng Panginoon, o, siguro si Brother Well. O, Hello, Well. si Robert, si anak ko naman, hindi naman po brother, lalo na, kita mo, ngayon nga, Bernes, wala. Pumasok ng trabaho, hindi siya maka-absent. Dahil ang aeroplano, 7, hindi mo pa pwedeng pigilin ang lipad ng aeroplano eh. Di ba yung mga kadahilanan ng tao? Pero tandaan natin, mga kapatid, ano, excuses will not be accepted on the judgment day. It will not be accepted. Tayo, harap naman tayo sa Diyos. Kaya nga nung last Saturday tsaka Sunday, ano, meron akong matagal ko rin kakilala, si Pastor Mar Santiago. Daming mga yung mga anak niya, meron siyang 4 na anak, 2 babae, 2 lalaki, ano. Yung isa, atop nila yung panganay niyang anak yun. Nagsalita sila, talaga meron silang museum sa Heritage. Ganda ng lugar ng pinaganuhan niya. Siguro pinanood din niya yun, pinapanood ko. Na-cremate din siya eh. Binutas yung nasa gitna, inilagay yung bangaro, siguro siya. Pero ang nakakita ko sa kanya, hindi na rin siya pinahirapan ng Panginoon. Alam ko, nagkasala rin siya, nagkamali rin siya, no? Pero between him and God na lang siguro. Pero siya, hindi niya naging kadahilanan na hindi siya makapagpatuloy sa Diyos.
Nagpatuloy ulit siya, mga kapatid, hanggang kauli-ulihan, mga kapatid, hanggang Sunday, pagkatapos Tuesday, namatay siya, no? Naglilingkod siya sa Panginoon. At kaya lang, binigyan niya rin siya ng kapayapaan ng Panginoon. Nag-asawa ulit siya ng more than half of his age. Kumbaga sa ano, siya ay 17, napangasawa niya 35. Kasi yung dati niyang asawa, si Mercy, naging teacher pa ni Mary Anyon sa Bible School. Teacher niya sa English. Pero si Pastor Mark kasi, hindi ko masabi mga kapatid na baka naging kasiraan niya rin ng araw. Maraming naging kasiraan siya, pero mga kapatid, ang kagandahan, nagpatuloy siya hanggang siya ay malagutan ng hininga. Hindi na rin siya pinahirapan ng Panginoon. At least nung March, nung April 10, nabigyan na siya ng magandang ng kanyang pamilya. Nanahimik na rin siya. Siguro nasa harapan na siya ng Diyos. Si Pastor Mark. So ako, ganun din ang Panginoon, lagi ko pinapanalangin. Hanggang sa huling hininga ko, naglilingkod kami tayo sa Panginoon. Amen. At least magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Huwag natin sabihin, wala akong time. Yung mga nagsasabing walang time, mga kapatid, yan ang mas mahirap ang kalagayan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Ano ang panghuli? Ano pa ang sumunod, mga kapatid? I did some good things. Yung mga tao, di ba? For example, ikaw may mga nagagawa ng kabutihan sa harapan ng Diyos. Ano ang sabi ng Matthew 7:21-23? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that worketh iniquity. Ano ang nakita natin dyan, mga kapatid? Sa salita ng Panginoon na yan? Maraming mga tao nagsasabi, akala nila yung ginagawa nila tama sa harapan ng Diyos. Yung mga kabutihan nila, na akala nila, mga kapatid, ito ang magdadala sa kanila saan? Sa kalangitan. Kaya nga maraming mabubuting tao, mga kapatid, hindi ligtas. Sapagkat hindi ang kabutihan ng tao, mga kapatid, ang magdadala sa kanya sa kalangitan. Matatagpuan natin yan sa Acts chapter 10, Acts chapter 10 verse 1 and 2, Kung titingnan po natin dito, anong sinasabi diyan? Si Cornelius, mga kapatid, ang sabi po rito sa verse 1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Kaya yung mga tao, akala nila, yung kabutihan magdadala sa kanila, sa buhay na walang hanggan. Pero kung minsan, hindi yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kundi yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you are saved. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, maraming mabubuting tao, pero hindi sila ligtas. Sapagkat yung kabutihan ng tao, mga kapatid, ay isang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan, si Kristo ay tinanggap natin sa ating buhay. Tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen. Kaya tayo napunta ron kaya tayo mapupunta sa langit. Pero sa kabutihan natin, mga kapatid, wala tayong kabutihan na magiging katumbas ng ginawa ni Kristo, mga kapatid, Kaya nga kung iniisip mo na marami kang nagawa sa Panginoon, baliwala unless na si Kristo ay makilala mo sa buhay mo. Kita niyo tayo, ilan tayo rito, pero tayo nagtsatsaga, di ba? Tuwing Beres, nandito tayo. May mawala lang isa, alam na natin, absent eh. Siyempre, wala ka eh. Ilan lang tayo? Ilan tayo ngayon, 2, 4, 6, 7, 7 tayo. Minsan 8, minsan siya, minsan 10. Pero panalangin ko, Panginoon, paramihin mo pa rin itong gawain natin. Pero kung hindi tayo nahati, mga kapatid, ang dami natin, di ba? Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon eh. Tama. Kesa naman may mga kasama ka, bandang huli, marami sinasabi sa pagtalikod. At least manatili pa rin tayo sa Panginoon. Bahala na tayo pag humarap tayo sa Diyos kung sino yung tama at mali. Diyos na rin ang magsasabi sa atin. Yes.
At sila, mga kapatid, yung mga nagsasabing tama, sila rin nangarap sa Panginoon, pero ayoko na silang husgahan pa. Sa puso ko, pinatawad ko na lahat yung mga tao na yan, mga kapatid, ano? Bahala na ang Diyos sa kanila. Ito ang panghuli, mga kapatid, ano? Unang-una, yung mga excuse, hindi ko alam, wala tayong oras, yung mga kadahilanan ng tao. Marami na rin ako nagawa sa Panginoon, mga kapatid, maling katwiran din yan. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid, sa paggawa ng kabutihan sa harapan ng Diyos, ano? At ang panghuli, mga kapatid, ano? Ang sabi niya, kaya nga sinasabi sa Galatians 6:3, for if a man thinketh himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Pag ikaw iniisip mo na masyado ka nang magaling, marami ka na nagagawa sa Diyos, mali yan, mga kapatid, ano? Mismo nga salita ng Diyos ang nagsasabi niyan. Pag ikaw na tao, for if a man thinketh himself to be something, when he is nothing, niloloko mo lang ang sarili mo. Kita mo yung salita ng Diyos. So, yung panghuli, mga kapatid, I was better than others. So, maraming mga mananampalataya, ganyan. Mas malaki naman ang binibigay kong tithe sa iyo. Ikaw, binibigay mo lang 100, ako, binibigay ko 1,000. Maling katwiran din yan, mga kapatid, ano? Galatians 6:4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag mong isipin na mas magaling ka sa ibang kapwa mo mananampalataya. Mga kapatid, isipin mo lang ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Diyos din na magbibigay ng reward sa iyo, hindi naman yung kapatid mo, ano? Pag may ginagawa kang mabuti sa Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam. I was better than others. Huwag mong isipin niya na mas magaling ka kaysa doon sa iba. Maling katwiran din yan, mga kapatid. Maling kadahilanan din yan. Bilang ikaw ay isang mananampalataya, huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Yan ang pinapakita ng Diyos dyan, ano? But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Kita mo, mga kapatid? Diba, maraming mga tao, ako naman lagi akong present sa simbahan. Maraming ganyan mananampalataya. Siya laging absent. Laging wala. Oh. Yung iba naman, mas malaki ang binibigay ko dyan. Di ba ganyan ang mga katwiran ng ibang tao? Yung iba naman, mas marami akong panalangin sa kanya. Tamad manalangin yan eh. Oh. Ibig sabihin, mga kapatid, ano? Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa kapwa natin. Hindi magandang katwiran yan sa harapan ng Diyos. I was better than others. Mas magaling ako kaysa sa iba. Ano ang tawag diyan? Pride. Diba? Kaya nga naghiwalay tayo, nag-split tayo dahil meron nagsabi, mas magaling pa ako doon sa pastor eh. O di ako na lang mag-ano. Ganyan ang nangyari sa atin, mga kapatid, ano? Yung pastor, maraming mali. Mali sa paghawak ng pera, mali sa ginagawa niya, mali. O, mas magaling ako. Yan ang kahinat na ng isang gawain, mga kapatid, ano? Pero ano sabi ng Diyos diyan? Ibig sabihin, mind your own business. Yung sarili mo lang lagi ang titignan mo sa harapan ng Diyos. Huwag yung iba sa harapan ng Diyos, kundi yung sarili mo ang tignan mo sa harapan ng Diyos, ano? You are accountable. Do our own work for which we are responsible and accountable. Ibig sabihin, ikaw ang accountable sa ginagawa mo. Katulad niya, kung si Ruel nagbibigay ng mas malaki, accountable siya naman ang pagpapalain din ng Diyos. Kung si Brother Mel yan, ganyan, o si Brother Jeff, mas marami siyang ginagawa rito. Siya ang pagpapalain ng Diyos, mga kapatid, ano? He is accountable. Ako rin, mga kapatid, accountable din ako sa harapan ng Diyos. Ano ang sabi sa 2 Corinthians 10:18? For not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Ibig sabihin, pag ang nag-Diyos ang nagbigay sa iyo ng karapat-dapat na kasabihan o sinasabi, mabuti ka sa harapan ko. Diba? Ang Diyos ang magsasabi niyan, hindi ang kapwa mo. Kundi mismo ang Diyos ang magre-recommend sa iyo. But whom the Lord commended. Yan ang ibig sabihin diyan, mga kapatid. Hindi yung sarili mong ina-apply mo. Kaya pwede bang sabihin mo, ako na gawin yung supervisor, mas magaling pa ako sa supervisor dyan eh. Pwede bang gano'n sa trabaho? Mga kapatid, palayasin nyo yan, i-terminate nyo yung supervisor na yan, ako na ang papalit yan, mas magaling ako dyan. Yun ang ibig kong sabihin sa pinag-aaralan natin, mga kapatid.
do our work for which we are responsible and accountable. Ibig sabihin, kung ano yung trabaho na ipinagkaloob sa iyo, gawin mo lang. Yes, tama. Hindi yung lagi mo sinasabing mas magaling ako dyan. Pag hindi tayo magtatagumpay mga kapatid, sa harapan ng Diyos. For not he that commended himself. Kaya kita mo, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Ang Diyos ang magre-recommend sa atin. Ang Diyos din na magpapala sa iyo. O tayo, nakatulong na tayo sa gawain natin doon sa Bethel sa Philippines. O, lahat tayo, kasama dyan, pagpapalain ng Diyos. Bakit? Lahat tayo, ibig sabihin, meron ng ambag doon sa bagay na yun. Pero hindi ko sabihin, ambag lang ni Brother Roel yun, ambag lang ni Brother Efren, o ambag lang ni Brother Mel dyan. Kundi lahat tayo mga kapatid, kasama doon sa pagpapalang yun. Kahit mas malaki pang binigay mo, kung ano yung binigay mo mas malaki, Panginoon din na magbibigay sa'yo ng mas malaki. Diba? Ang Diyos, balanse. Ang Diyos, mga kapatid, laging righteous. Alam ng Diyos yan, mga kapatid, Katulad yan, sa nangyayari sa buhay natin, sa buhay ko, mga kapatid, alam pa rin ng Diyos yan. Nangangailangan ng trabaho si Brother Efren, alam pa rin ng Diyos yan, mga kapatid, kung kailan ka bibigyan ng maayos na trabaho. Amen. So, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Failing to do our duty is sin. Ibig sabihin, yung may mga bagay na pinagagawa sa iyo na hindi mo nagagawa, mga kapatid, ito isang kasalanan. It does not exempt from God's righteous punishment. Pag hindi mo nagawa ang isang bagay, mga kapatid, yung duty mo sa harapan ng Diyos, kasalanan yan. Lahat tayo may duty sa harapan ng Panginoon, kahit ako, mga kapatid, Kaya nga, failing to do our duty is sin. It does not exempt from God's righteous punishment. Kaya nga tayo, pag nagkakasala tayo, kahit pastor ka pa, kita mo si Haring David nung nagkasala, ano nangyari sa kanya? 4 times o 4-fold na pinagbayaran niya yung naging kasalanan niya nung si Uriah ay pinapatay niya na asawa ni Bathsheba. Inilagay niya sa pinakamainit na digmaan para mamatay at yung asawa niya makuha niya, si Bathsheba. Ano sabi ng Panginoon? 4 times na pinagdusahan ni David yung kasalanan niya, mga kapatid. Kahit yung anak niya, ni-rape yung kapatid niya. Diba? Yun na nangyari kay David pag pinag-aralan mo, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, hindi siya nanunuri ng tao. Pag ikaw ay nagkasala sa Diyos, mga kapatid, kahit hari ka pa. Pag sinabi ng Diyos, 4 times mong pagbabayaran yung ginawa mong kasalanan, gagawin ng Panginoon yan sa buhay mo. Kaya walang exemption sa atin, mga kapatid. Kahit pastor pa ako, pag nagkasala ako, mga kapatid, kakastiguin ako dito ng Panginoon. Walang exemption sa harapan ng Diyos. Because He is righteous, Ano ang sabi diyan sa James 4:17? Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Kaya nga kung minsan, mga kapatid, pag alam mo ikabubuti ng kapwa mo, o ikabubuti ng sarili mo sa harapan ng Diyos, gawin mo. Huwag ka na magpatumpik pa. Yung sabihin, pag kaya mo namang gawin, mga kapatid, yung isang bagay na kabutihan, gawin mo lang agad. Yun ang sabi diyan. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not. Alam mo na mabuti pero hindi mo ginagawa, mga kapatid, it is sin. Yan ang sabi sa James 4:17. Kaya sa Romans 2:5 and 6, anong sabi diyan? But after the hardest and impenitent heart treasures up unto thyself wrath against the day of wrath and revelations of righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. Kaya yung mga pagpupuyat niya, mga kapatid, pagpupuyat ni Mel dyan, paghihirap niya, lahat po yan, mga kapatid, meron ding ibibigay ang Diyos sa inyo. Hindi ka naman nagkakasakit. Yung iba nga, di ba, ang daming ginagawang kung anong mga pag-iingat sa sarili, bandang huli, meron din virus. Iba, namamatay pa. Bahala na ang Diyos, mga kapatid. Lagi natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng tamang kalagayan po natin. Ang lagi po natin tandaan, we should always obey God instead of excuses. Kumbaga sa lagi na lang tayong sumunod kaysa magbigay tayo ng kadahilanan. Hindi man maubos yung kadahilanan. O kahit Ramadan pa ngayon, huwag nating
Huwag natin baguhin ang buhay natin mga kapatid sa harapan ng Diyos. Ano? We should always obey God instead of making excuses. Ibig sabihin mga kapatid, ano, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ano? Huwag na tayong gumawa ng kadahilanan pag di natin kayang gawin ang isang bagay sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kita mo, pag nag-uusap kami ni Marian, ang daming problema sa Pilipinas, mga kapatid. Pero hindi namin ito ginagawang katwiran para hindi may pagpatuloy ang gawain sa Pilipinas. O si Brother Ruel, naglagay din ng, di ba, meron ka din tinulungan doon, yung iba, no? Yung natulungan natin. Pero alalahanin po natin, mga kapatid, ano? Yung mga ginagawa nating kadahilanan, mga kapatid, huwag na tayo magdahilan sa harapan ng Panginoon. Sumunod na lang tayo. Darating ang panahon, mga kapatid, ano, makikita natin yung sa pagsunod sa Panginoon, merong biyaya. Di ba lagi natin sinasabi, obedience always brings blessing. Panginoon pa rin na magpapala ako, hindi ko nakikita kung anong kinabukasan ko. Eh, yung iba nga, akala nila, sapat na yung mga naipon nila. Mag-retire sila, bandang huli, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga problema, naubos din yung kanilang mga itinago-tago sa harapan ng Diyos. Ano? Hindi ibinigay ng tama. Nawa mga kapatid, ano, itong mensahe na to ay maging halimbawa sa atin. 4 na bagay lang yung ibinigay natin na kadahilanan dito. Ano? Hindi ko alam, wala akong oras, mas marami na akong nagawang kabutihan sa Panginoon. Ano? Mas mabuti ako kaysa sa ibang tao. Mas magaling ako. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ano, alalahanin natin, ang Diyos pa rin na magbibigay ng gantimpala sa atin. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, at sa tamang oras, mga kapatid, ano. Alam ko na lahat po tayo pagpapalain ng Diyos, ano. So tumayo po tayong lahat. Salamat, Panginoon, sa mensahe ito na pinagkaloob mo sa amin. Tunay, Panginoon, na walang kadahilanan ng bawat anak mo, Panginoon, upang makapaglingkod ng tama sa iyong banal na harapan. Ikaw nawa, Lord, ang patuloy namin hanapin at saliksikin sa buhay namin ito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa kaalaman. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Nawa matuto kaming sumunod, Panginoon, sa iyong mga tagubilin, sa iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin at pagtubay ng banal na Espiritu. Amen.